Ang susunod na programa ay rated NC. Ito ay nursing content na pwede sa lahat ng manonood. Sa isang simpleng bahay sa barangay, tahimik ang umaga, pero mabigat na pasanin na tila hindi masolusyonan. Si Lola Zenny ay isang deboto at mapanata. Siya ay kasalukuyang nagfa-fasting sa kadahilanang ayaw niyang biguin ang kanyang kinikilalang Panginoon na si Hesukristo. At sa pamaraan nito, ay naisip niyang itigil muna ang maintenance medicine na kanyang iniinom. Uy, Zenny, oras na ng gamot mo. Huwag ka muna. Hindi muna, Mercy. Pa-fasting ako eh. Panata ko to, ayoko masira. Pero maintenance mo to. Kailangan mo tong inumin sa araw-araw. Isang araw lang naman eh. Kaya ko to. Naniniwala akong gagabayan ako ng Panginoong Diyos ko. Sandali nga. Nena? Oo, bakit po? Pagsabihan mo nga tong nanay mo, pasaway. Bakit? Ayaw uminom ng maintenance niya. Sige po, sige. Ma, hindi ka na naman uminom ng gamot mo, Ma? Kahapon pa to ah. Nagpa-fasting kasi ako, anak eh. Kung iinom ako, parang wala lang din yung panata ko. Jane! Halika nga muna dito. Wait lang po. Bakit po? Yung lola mo, ayaw na naman uminom ng gamot. Na, medicine lang naman po ito. Hindi naman po ito makaka-apekto sa panata ninyo eh. Nag-aalala lang po si Mama. Ewan ko sa inyo. Hindi to ako mag-fasting. Hayaan niyo ako. Bahala kayo dyan. Nak, puka nga muna dito. Kailangan natin humingi ng tulong sa health center. Mamaya, paano pa yung lola mo eh? Mauwi pa sa emergency? Hindi po, paano po mas nakakabuti sa kanya? Habang lumilipas ang oras, tumitibay ang panata, pero tumitindi rin ang panganib sa kalusugan ni Lola Zenny. Ma, baka
naman. Kahit tubig at meds lang. Para naman sure tayo na safe ka. Please? Anak, gusto ko lang maging malinis ang sakripisyo ko. Ayoko magkulang sa Diyos. Zenny, hindi naman ibig sabihin kinukontra na ng anak mo yung panata mo. Gusto niya lang naman makasiguro na healthy ka at safe. Yun lang naman yun. Magpapacheck up tayo bukas ha, kahit maaga. Sige, bukas. Sa huli, ang tunay na panata, hindi lang tungkol sa pagtitiis, kung hindi, ay pagtingin at pag-aalala rin sa sarili nating kalusugan. Nak, anong oras na nak? 6 a.m. na po. Ang sakto. Ma, 6 a.m. na. Magpapasis pa tayo sa health center ha? Okay, anak. Basta tulungan niyo kung di masira ang pagka-fasting ko, ha? Opo, wala. Promise po, sama-sama po tayo. God will understand, Zenny. Tara na. Mia, meron tayong senior na client na dumating kanina. Sabi niya, nagka-fasting daw siya, tapos hindi tuloy-tuloy yung pag-maintenance niya ng gamot. Gusto pang itigil. Ay, naku, delikado yan. Dapat ma-assess agad yan. Kamusta readings? Ay, naku, kapitbahay ko yan. Makulit, pero mabait siya. Ang tigas lang ng ulo kasi ilang beses yan yung ginagawa. Nakakatakot talaga. Okay lang po, Aling Rosa. Gagawa po natin safe plan niyan. Ang importante, hindi siya matakot pero informed siya. So, good day, ma'am. I'm your student nurse for today. My name po is Rehana from Alfred University. So, today po, i-assess ko po kayo about your condition. So, ask ko lang, ma'am. Madalas po ba kayong nauuhaw? Palagi po ba kayong umiihi kahit gabi? May nararamdaman po ba kayong pamamanhid or parang pagtusok sa paa or kamay? Malabo po ba minsan yung paningin niyo? Madali po ba kayong mapagod kahit konting ganun lang? May sugat po ba kayong matagal gumaling? Okay. So, next question po would be about your diet. So, ask ko lang po, ma'am, ano-ano po yung mga madalas mong kinakain sa isang araw? Okay po. Pwede ko po ba malaman ano yung reason ba't kayo nagpo-fasting? Lola, gano'n po kayo katagal mag-fasting? Last ko lang po. Ay, last question na po, ma'am. About na po tayo sa medication. So, ask ko na lang po ha. Ilang, nasusunod niyo po ba yung gamot na binibigay sa inyo? Nainom po ba siya ng tama? Hindi po. Ano po yun? Everyday na hindi natitik? Or may mga days lang? Like tuwing nagbaka na po siya? So, yung mga nag-gather po information, ibibigay ko po sa doctor or sa nurse. And then, if may follow-up po, babalikan ko po kayo. But for now po, ma'am, kukuhanin ko lang po kayo yung sugar din sa blood. Is that okay?
Madalas na ba ang pag-ihi mo gabi-gabi? Mabilis ka na bang mapagod kahit koonting galaw lang? Naku te, feel ko kailangan na natin i-check yung blood sugar mo. Ito, Sinocare. Mura lang to te, 350 pesos lang to sa stock shop. So, this is Sinocare or Sinocare. Siyempre, ako may pake. Kaya, bili ko na lang ito te. BP elevated, sugar mataas din. Buti na monitor agad, kailangan clear yung guidance lalo na fasting season eh. Oo, minsan kasi iniisip nila na bawal yung gamot. Maintenance nila yun. Exactly, tatawagan ko si Doc para ma-adjust natin schedule ni Lola Zenny. Sige. Ay, hindi ko mag-ano, hindi na signal. Try ko nga sa data. Hello, Mia. Is there an update? Doc, senior client fasting po. Gusto po itigil yung BP tsaka diabetes meds po. And yung readings naman po is elevated po. Nurse Mia, please do not suddenly stop the medications. Please educate our patient and her family that blood pressure medications can be taken early in the morning with water. Diabetes medications need to adhere to a fasting window. And please give our patient a clear schedule and educate her and her family of the warning signs. Ay, tumatawag si sister. Ang fasting ay sakripisyo ng puso at hindi ng kapahamakan. Kung kailangan ng maintenance para mabuhay, hindi iyon kasalanan. Salamat sister, malaking tulong po yan sa counseling. Ay, salamat. Para maiwasan yung takot at mabawasan yung pagkapraning nila. Good morning po. So ito po yung plan po natin. First po is 24 hours of med since fasting na po si Lola. So second po is safe schedule based kay Doc, and third po is kailangan po natin i-monitor po yung BP ni Lola tsaka yung blood sugar din niya po. And lastly po is pag nakapil po si Lola ng panghihilo and panghihina or chest pain o paglilabo ng paningin, diretso na po tayo sa health center para po ma-assist po si Lola ng mabilis. Ito po yung setup po ni Lola. Sige, ako na lang mag-follow up everyday para guided din sila. Sige, ako rin magre-remind din ako sa bahay na dapat yung faith and health magkasama palagi. Salamat po. Thank you po. Thank you. May mahalagang papel ka sa pangalaga ng iyong kalusugan, kabilang ang mga gamot na iniinom mo. Ngunit, bago ka gumawa ng anumang pagbabago, kumonsulta muna sa iyong doktor o nurse. Dahil nais ka nilang gabayan at tulungan na makahanap ng pinakamainam na plano ng gamutan. Sa pakikipag-usap sa kanila, masisiguro niyong pareho ang inyong pag-unawa at tama ang mga pasyang gagawin para sa iyong paggaling at mabuting pakiramdam. Maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento.